our beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At saan man dako ng mundo, naroon kayo. Magandang buhay na rin mga kababayan ko. Ay nako, napakarami nang nangyari sa nakalipas ng ilang linggo. Mga nakakatawa, mga drama, mga palusot, mga kung ano-anong mga nangyari sa mga nagdaang linggo. Nakita nyo na, no? Si Ninong David, na dati nating talaga namang kinaiinisan at hanggat maaari, kulang na lang sabunutan natin Bumitiw na sa pagtatanggol kay idol nilang si Norman Mangusin. Nandyan na rin si Donna Hill Milan. Yung mga number 1 talagang mga banatero yung mga yan. Hindi kayo ubra dyan. Murahan kung murahan. Bantaan kung bantaan. Kay Ninong David lang Hindi ako natatakot. Mga talino warriors, kung sino man sa inyo, mga iho di puta kayo, mga anak ng teteng punyemas kayo. I cannot pretend anymore. Fuck you, FLM. Period. Tingnan nyo naman si Donna. Ito, kita nyo naman. Maya't maya yan. May sinasabi yan. Ilang beses din natin na binanatan, binigyan reaksyon. Diba? Sa mga nagdaan nating mga content o pinost ng mga videos. Yung hamon mo sa akin na hindi na ako pwede mag-defend sa iyo o mag-defend sa iyo. Good. At least kahit paano galing sa iyo, di ba? Correct. Okay. Sinuka ka Ngayon, niya. hahawakan ko at panghahawakan ko yan. Panghawakan mo. Ilipinsan ko yung mga taong naloko mo at niloko mo at mga biktima ng panluloko nyo ng mga tao mo. Anyway, ganun talaga buhay. Walang permanente. Kasi tayo, depende yan sa mga dumarating na mga nakikita at na papanood natin dito sa social media. Maaring dati, nakita nila yung pagtulong at yun lang yung kanilang pinagbasihan, yung pagtulong. So, dapat lahat ng mga pinapanood natin, inaalam natin, sinusuri natin. Kasi magiging tangat bobo tayo sa paningin ng maraming tao pagka bumabase lang kayo sa mga nakikita at napapanood ninyo. Tulad ng nangyari dyan sa pag-idolo nyo sa ina-idol ninyo. Nakita nyo lang yung matulad ng mga bobot tangang katwiran. Basta kami, nakita namin, tumulong. Tapos na yun. Doon lang kami humahanga sa pagtulong. Kung ano man yung mga kaso, kung ano man yung mga meron siyang mga nagawang kasalanan, ibang usapan yun. So, para sa kanila, mahalaga lang yung pagtulong. Yan ang problema natin na mentalidad ng mga Pilipino. Ang mahalaga lang sa kanila, yung may pakinabang sila. Hindi na mahalaga yan. Kahit saan pagaling yan. Kahit saan mo kinuha yan. Basta mahalaga, tinulungan mo kami. Hindi na nila naiisip na maaaring galing sa masama. Mukhang galing talaga sa masama. At malinaw naman. Wala kang negosyo. Wala kang kahit na ano. Wala kang ari-arian. So, saan galing? Saan galing yung pera? Kung ang pagtulong na hinahanap natin, yung ganong klase na kahit galing sa masama, okay lang. May problema tayo, mga kapatid. Ang ating mga natatanggap na tulong ay nanggagaling kung saan may mga taong naagrabyado. Kung may mga taong umiiyak, nakatulong sa inyo, kayo ay masaya. Ngunit, may mga tao din na nagpipighati. Bakit? Dahil yung kanilang pinaghirapan ng matagal na panahon ay nabudol lang. Diba? Nanakaw lang. Na-scam lang ng taong tumulong sa inyo. At kayo masaya, sila malungkot. Kayo po ba'y masaya ng ganon? May problema kayo sa pag-iisip pagka sinabi nyong okay lang yon. Huwag sana nating isara ang isipan natin sa pag-unawa
sa mga bagay-bagay na pinag-uusapan na issue sa panahon ngayon, lalong-lalo na etong may kinalaman sa ginawang pagtulong kuno ni Norman Mangusin. Tulad nga niyan ng maraming binubunyag, itong si Donna Milan, itong si David Ilagan, itong sama na natin itong isang banatero rin. Banatero rin ito. Hindi natin masabi kung ano ba talaga din yung intensyon, diba? Marami nagtatanong, hindi pa ba tayo nagsasawa? Kayo po ba, hindi po ba kayo nagsasawa sa usapin na to? Paulit-ulit na lang, ilang buwan na, halos 6 na buwan na. Ako sawa na dyan, pagod na dyan. Kaya lang po, paano po tayo titigil? Kung hindi naman po tumitigil ang mga taga-depensa sa pagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon. Yan po yung aming ayaw na ayaw. Ayaw na ayaw namin mangyari sapagkat mahal po namin kayo dahil kayo po ay aming mga kababayan na pinagmamalasakitan po namin. Hindi po ba rin po ba kayo natatauhan? Hindi pa rin po ba kayo nagtataka kung bakit ganon ng mga binabanatan nitong mga taong dating mga sobrang makapagtanggol, yung halos itayanan nila ang buhay nila para sa pagtatanggol dyan sa idol ninyo. Pero ngayon, bakit iba na sinasabi? May mga dyan, mga nagbabalita, kesyo na bayaran, wala akong nagbabayad at walang magbabayad. Pakatandaan nyo po yan. Hindi po ugali ng matinong tao ang magbayad sa isang tao, gumasto sa isang tao na sarado utak. Hindi ba pwedeng natauhan na laman nila ang katotohanan kaya sila ay nagbago ng pananaw? Ganun lang po yun. Hindi, huwag ho natin isipin, ay kasi nabayaran, ay kasi balimbing, ay kasi ganito, ay kasi ganyan, ay kasi pera. Sanggala. Mga ganyang pananaw, sobrang kitid naman. Medyo lawak-lawakan naman natin ang pag-iisip natin, mga kapatid. Minsan mag-isip din tayo ng positibo. Minsan maging positibo naman tayong mananaw. Ibig sabihin bigyan natin ng pagkakataon ng mga isipan natin na mag-isip ng positibong pananaw. Nang sa ganon ay maisip natin kung ano ba talaga ang totoo. Huwag po puro yung emosyon. Emosyon ng emosyon. Pagka ang emosyon ang inyong pinapagana, madalas po tayong mapapahamak. Mapapahamak po talaga tayo dahil puro nila bugso ng damdamin, emosyon, ganyan. Yun naman po talaga. Tatawagin po namin kayong mga tangat bobo pagka ganon. Puro emosyon, puro ganito. Sabi ni ganyan, sabi ni ganito, dapat ganito, dapat ganyan. Pangungunahan nyo na lahat dahil dyan sa nararamdaman nyo, gusto nyo kung ano lang yung nakikita nyo na papabor sa inyo. Gusto nyo yun yung maging resulta ng lahat ng magiging pasya nino man, maging judge man yan, maging abogado man yan, maging sa kinaukulan man yan, maging sangay man ng gobyerno yan. Gusto nyo kung ano yung magpapabor sa inyo, yun yung lalabas. At kapag hindi pabor sa inyo, yung mga lalabas, yung mga sinasabi ng mga tao, magwawala kayo. Nasaan ang positibong pananaw? Nasaan ang katalinuhan? May napanood din ako. Tingin ko ito yung tinatawag ni Donna Hill Milan na anino. Na sinasabi niya dito sila daw ay mga binayaran ko. Alam niyo po mga kapatid, malabong-malabo po. At never po akong mamimigay ng pera, ng suhol para mabuksan ang isipan. Ay hindi po. Ang pinaglalaban po namin dito ay prinsipyo. Kapag ka po kami ay namigay ng pera o nanuhol, hindi po kami lumalaban para sa prinsipyo pagka ganon. Lumalaban kami para bumili ng prinsipyo kapag ka po nagbigay kami ng suhol o pera sa mga tao na natauhan na. O para lang masabi na natauhan sila. Hindi po mangyayari yun. Napansin nyo po ba?
Napansin nyo po ba? Lahat ng mga bumanat kay Kent Garcia, tumahimik. Tumahimik sila sapagkat hindi nila alam kung paano pangangatwiranan ang lahat ng mga aligasyon, ang lahat ng mga pukol, ang lahat ng mga ibinabato ni Kent Garcia. Napaka-basic lang. Pero bakit? Bakit hindi sila makasagot? Bakit umiiwas sila? Bakit hindi nila tapatan? Isipin nyo maigi. Bakit? Kasi alam nila na hindi nila kakayanin na sagutin ang lahat ng binabalik na tanong sa kanila ni Kent. Hirap sila. Hindi sila uubra. Kahit sino pa dyan, hindi makakasagot yan. Sapagkat hindi nila alam kung paano nila pangangatwiranan yan. Dahil yung mga tinatanong nila ay mga tanong din natin ng mga kasagsagan ng labanan, ng mga ng mga batuhan ng kuro-kuro, batuhan ng opinyon. Di po ba? Iwas na iwas sila ngayon. Iwas na iwas sila sapagkat hindi naman talaga sila makakasagot. Dating pinaglalaban nila, Marcos yan, Marcos, talagang Marcos yan. Wonder boy yan. Anak yan ni ganito, ni prinsesa ng Cordillera, etc., etc. Anak ng ganitong Carino, anak ng singer. Ay, nako. Paano nyo pangangatwiranan ngayon yung mga tanong? Hindi nyo kaya. Manahimik na lang tayo, pagkat nga naman ang mangyayari dyan, baka mapahiya. Marami tayong nilabas na mga issue patungkol dito kay Norman Mangusing. Ito yung mga gawain niyan. Ito yung ginagawa niyan. Ito yung mga katarantaduhan niyan. Pero, kung inyo maalala, wala ni isa silang pinangatwiranan sa mga pinagsasabi natin. Wala ni isa. Kaya nga ho, takot yung mga yan Takot yung mga yan ng harapan bilang isang mamamayang Pilipino. Obligasyon po namin na kayo po ay imulat sa katotohanan. Imulat kayo sa totoong pangyayari. Mga issue na ating kinakaharap, lalong-lalo na dito sa ating napuntahan. Tayo mga Pilipino, bawat isa po sa atin, may tungkulin sa ating lipunan, sa ating bansa. Saan man dako ng mundo, naroon kayo, meron po tayong tungkulin na dapat gampanan bilang isang tunay na Pilipino. Ang tunay na Pilipino ay nagmamalasakit sa ating bayan, nagmamalasakit sa ating mga kababayan, nagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Ang ginagawa po namin bilang tagapagtanggol ng katotohanan para sa mga kababayan natin na nalilito, na nalilinlang sa kanilang mga pinaniniwalaan, ay imulat kayo sa mga katotohanan. At yun naman po ay nararapat. Yun ay nararapat na inyong dapat na makamtan. Deserve po ninyo na makatanggap ng totoong balita. Alam ko po, mahirap bilang isang OFW, bilang isang kababayan namin na ng ibang bansa, iniwan ang mga magulang, iniwan ang pamilya, iniwan ang mga anak para makipagsapalaran, para mamuhay sa ibang bansa. May mga nagiging successful, nagiging tagumpay, at meron namang sawi. Ano po? So, kung kayo ay naging successful, congratulations po sa inyo. Pero paano naman po yung mga nagiging sawi? At paano naman yung mga nagtitiis na lang? Nagtitiis na lang sa kung ano ang kanilang kinasadlakan sa ibang bansa, sa ibang bayan, sa ibang lugar, na kung saan nandoon sila ngayon, na tinitiis nila yung pang-aapi. Tapos yun na lang yung kanilang libangan na makibalita sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan, sa ating ginagalawan. Isa po yan sa puntos, kaya nandito pa kami, nandito ang UTW para po magbalita ng makatotohanan at may prinsipyo para magbalita ng makabuluhan at tapat na balita papunta sa inyo. Yun po yung aming tungkulin dito sa UTW. Sa mga katulad namin na nagbabalita, mga vlogger na kulang sa kaalaman patungkol sa pagiging responsableng vlogger
dito sa Pilipinas o saan man dako ng mundo, basta ikaw ay Pilipino, nananawagan po kami, nananawagan po ako na sana ay wag natin lutuin, wag natin lokohin, wag natin linlangin ang ating mga kababayan. Maawa po kayo sa kanila, sa kanilang mga pagsasakripisyo. Karapatan po nila na makatanggap ng maayos at makatotohanan na balita. At obligasyon natin na magbalita ng may responsableng pamamahayag. Ano po ba ang responsableng pamamahayag? Responsable po bang pamamahayag ang magmumura tayo, magsasabi tayo ng mga hindi ka nais-nais sa mga tenga natin? Ako po ay nananawagan o tumaapela sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mahal na OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kami po ay umaapela sa inyo na sana'y maging mapanuri kayo, maging mapagmatsyag sa mga lahat ng napapanood ninyo at nababalitaan dito sa ating bansa. Maaaring kayo po ay nalilito, maaari pong kayo ay nalilinlang, kung kaya't kami naririto para magbalanse sa mga bagay na inyong mga balita. So, inaanyayahan po namin kayo na manood, panoorin, hindi lang po sa iisang side, kundi lahat po ng mga argumento o saloobin ng mga taong nagpapahayag ng kanilang pananaw patungkol dito sa ating mga pinagtatalunan, pinag-uusapan. Wag lang po kayo sa iisang side tumingin, manood, kundi panoorin nyo lahat. Nang sa ganon, dun po kayo kumuha ng inyong konklusyon kung kayo po ba ay nasa tama o nasa mali. Sa mga nagdaan na panahon, makikita nyo ang kainitan ng kasagsagan ng pagpapahayag ng bawat mga vloggers o manananggol man yan o nasa panig ng taga-usig at kami yon, taga-usig. Yun po yun. So, doon nyo po makikita na marami dyan talaga namang bumabanat ng talaga namang dibdiban ng talaga namang kayang itaya ang kanilang sariling kapakanan, buhay, integridad. Hindi rin naman namin sinasabi na kami ay 100% na tama sa aming pinaglalaban. Kung kaya may mga tao naman at may mga tao rin, mga nanonood, sila po ang taga-balanse at sila po yung ating lumalabas na hurado kung sino ang tama at kung sino yung mali. Maraming salamat sa mga napakarami naming hurado. Kayo po yon, mga nanonood. Kayo po yung mga silent supporter. Kayo po yon, yung mga nandiyan dyan sa baba na patuloy na sumusubaybay sa aming lahat. Maaaring hindi pa kayo nakakapag-decide or maaaring hindi nyo pinanood ng buo ang lahat ng mga video na nagawa ng mga anti-FLM. Kaya po nananawagan po ako sa mga taong sumusuporta pa rin dyan kay Norman Mangusin. Maaari po ninyong balikan, panoorin ang aming mga video, ang aming mga paliwanag, ang aming mga vlogs dito sa Antay para na sa ganun ay maliwanagan ang isipan ninyo or mapadali na maliwanagan ang isipan ninyo tulad ni Donna, tulad ni David. Yan po sila ay magandang example. Sila po ay dati nyong hinahangaan. Sila po ay dati nyong sinusundan. Sila po ay number 1, number 2, numero 1 na talaga naman hindi matatawaran ang pakikipagtagisan. Kung inyong pagbabalansihin yung mga sinasabi nila ngayon at sinasabi ng mga ilan, malaki na po ang improvement. Kung kaya naman po ay hindi po kami tumitigil sa pagbabalita at pagsagot at pagbibigay ng reaksyon sa mga binabalita ng mga naniniwala pa rin dyan kay Norman Mangusin. Sa isang banda po, doon po namin nakikita ang kasinungalingan at paikot-ikot na katwiran na nilalabas ng mga pro-FLM o FLM defender. Sila po yung madalas na makakitaan namin ng mga puro kasinungalingan. Madalas po namin makita sa kanila ang mga binabalita nila ay hindi po namin alam kung saan nanggagaling na imahinasyon kung sino yung naglalabas para itanim
sa mga isipan po ninyo. Nandito po kami para itama ang lahat ng mali na ibinalita ng mga taong walang ginawa, kundi kayo'y linlangin, lituhin, utuin sa pamamagitan ng kanilang mga channel. Wala po kami ibang intention dito, kundi kayo'y malasakitan. Kayo'y bigyan po namin ng responsableng pagbabalita. Kung kaya't kayo po inaanyayahan namin kayo na manood po sa amin. Ako, napansin ko, sa mga unang mga video ng mga nagdaan na mga buwan, makikita nyo ang dami ng mga bashers, ang dami na may mga sama ng loob, ang dami ng mga nagkokomento na kung ano-ano, personal, masasakit na salita, at kung ano-ano pa. Ngayon po, mapapansin po ninyo na iilan na lang, hindi na katulad ng dati, na talaga namang halos kumalahati sa mga taong naniniwala sa mga binabalita natin at sumusuporta sa atin. Buksan po sana natin ang ating mga isipan nang sa ganon ay mas madali nating maunawaan ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga gusto naming ipahatid po sa inyong lahat. Sana magsama-sama tayo sa isang layunin. Iisa lang naman ang ating naisin, ang pagmalasakitan ang kapwa natin Pilipino. Ang pagmalasakitan ang isa't isa bilang isang Pilipino. Alam po namin na yun lang din ang gusto ninyo. Ang aming pinaglalaban dito, ang aming pinagtatanggol dito, ay may mga kababayan tayo, nakakalungkot man sabihin na may mga kababayan tayo na wala nang ibang ginawa, kundi linlangin ang isipan at lituhin ang inyong isip nang sa ganon, kumita sila ng limpak-limpak na salapi sa pamamagitan ng ginagawa nilang puro kasinungalingan na pagbabalik. Yan po ay aming tinututulan at yan po ay ayaw na ayaw po namin mangyari sapagkat mahal po namin kayo mga kababayan. Alam po namin ang inyong paghihirap at pagsasakripisyo sa ibang bansa, dito man sa Pilipinas. Alam din po namin ang hinaing natin, pare-pares po tayo may hinaing sa ating pamunuan, sa ating gobyerno. Ngunit hindi po dahilan para po tayo ay mag-away-away, tayo ay magkagulo, tayo ay magbatuhan ng kung ano-anong mga masasakit na salita. Maaari po nating maisakato para ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pangunawa. Malawak na pangunawa, malawak na pananaw sa mga issue na nagaganap dito sa social media. Marami na po kaming pamamaraan na ginawa para mas lalo po ninyong maunawaan ang nais po naming iparating sa inyo. Ang kailangan na lang po ay malawak na kaisipan upang mabuksan ninyong maigi kung ano yung aming gustong ipahatid sa inyo. Kung magkakaroon ng pagkakataon na mabuksan na ang inyong isipan, doon naman na siguro matatapos ang ating mga ginagawang ito para makapag-move on na tayo, makapunta na tayo sa mga panibagong mga issue na kinakaharap ng ating bansa. Mas marami po dyan ang mas malalaki pa na dapat na pagtuunan ng pansin. Marami pa pong usapin na dapat na pagtuunan ng pansin, mga kababayan. Tulad na lang nitong nalalapit na eleksyon. Sino po ba ang dapat nating iluklok? Yung tao po ba na magmamalasakit sa ating mga kababayan at sa ating bayang mahal? Sino po ba yung mga taong mga nagsamantala sa ating bayan? Sino po ba yung mga taong nagmamahal at totoong minamahal ang ating bayan? Sino po ba yung totoong may malasakit? Doon po sana na tayo tumutok. Huwag na po tayong tumutok dito. Wala pong kakwenta-kwenta itong taong pinagtatalunan natin. Hayaan na natin na ang korte ang siyang humatol kung ano man yung magiging kahinatnan. Kung totoo o hindi, doon na lang po natin ibase ang lahat. Huwag na po natin hayaan na mauto tayo ng mga patuloy na nagsasamantala sa inyo sa pamamagitan ng pagbabalita at pagpapaikot ng inyong kaisipan. Nandyan na ang paghingi, isa yan. Paano po ba pinapaikot yung inyong isipan? Sa pamamagitan ng maling pagbabalita para makakuha na suporta, para magbigay kayo ng kung ano-ano mang mga donasyon o ano pa mang mga pinansyal na suporta para sa kanila. Sa mga kasama ko sa United Talino Warriors, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa mga silent supporter, maraming salamat po
Yung mga nasa baba, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at patuloy na pagsubaybay sa aming mga ginagawa. Kasama po namin kayo sa pagpapamulat para maituwid ang maling kaisipan na itinatak, na ibinalita, na isiniksik ng mga taong walang konsensya. Maraming salamat po sa inyo, sa mga taong nasa likod ng United Talino Warriors, sa aming chairman, Manuel Mejorada, sa aking mga kapatid, sa aking mga pinsan, sa mga taga-subaybay, sa mga naging bahagi para maisakatuparan natin ang lahat ng ating tagumpay na tinatamasa ngayon. Para sa akin po, tagumpay na po tayo. Wala na po dapat pag-usapan. Tapos na po ang boxing. Move on na po tayong lahat. Pero kung hindi po sila titigil pa rin sa kanilang kalokohan at kasinungalingan, tayo po ay nandito pa rin. Nagkahiwa-hiwalay man ang mga dating magkakasama, pero umaasa kami, umaasa ang pamunuan ng United Talino Warriors na darating yung panahon na tayo ay magkakasama-sama sa isa pa ring layunin. Nagkahiwa-hiwalay man tayo, pero naniniwala ako na isa ang ating hangarin na ipamulat sa ating mga kababayan ang katotohanan. Siyempre, nais ko nga samantalayin yung pagkakataon dito sa mga kapatid natin sa United Talino Warriors. Binabati ko po kayo. Ang tagumpay na nakamit natin ay marami na tayong mga taong namulat sa katotohanan. Hindi man lahat, unti-unti naman natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malaking bagay po yan na tayo ay may namumulat. Huwag po tayo magsasawa. Dahil darating ang panahon, magkakasama ulit tayo sa panibagong pakikbak. At alam ko na magiging isa pa rin ang ating kaisipan sa isang layunin. Sa aming taga-subaybay, umasa po kayo, hindi po kami titigil at pag-iibayuhin pa namin lalo ang aming pagbabalita na maging responsable sa aming pagpapahayag dito sa larangan ng social. Maraming salamat po muli sa inyo. Binabati ko kayo, mga kapatid sa United Talino Warriors. Mabuhay po tayong lahat. So maraming salamat. Sana po ay nagustuhan nyo yung aking munting presentasyon nang sa ganun ay maliwanagan yung ating isipan sa lahat ng napapanood at nakikita natin dito sa social media. Magandang gabi, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Our beloved Boss Mike